Gusto mo bang swertihin ka or maging mas swerte? Kung ganon, gamitin mo or subukan mong gamitin ang 8 pamamaraan na ito na subok na ng panahon upang magkaroon ka ng mas maraming swerte. Ang mga swerte ay yung mga taong naniniwala na sila ay mapapalad. Ang pagkakaroon ng pananampalataya na sila ay isang swerteng tao ay talaga namang gagawin sila na mas malamang na mapansin nila ang mga oportunidad at mas malamang na mapansin ang isang posisyon na kung saan ay maaring marating nila ang mga oportunidad. Kaya naman narito ang 8 tanyag na pamamaraan upang magkaroon ka ng mas maraming swerte sa iyong buhay. Subukan sila at maging maswerte at makita ang isang positibong epekto sa iyong buhay. Number 1. Laging positibo kung mag-isip. Kung ikaw ay isang uri ng tao na naniniwala na ang baso ay kalahating puno at hindi kalahati na walang laman, kung ganoon ikaw ay nagsasanay na ng isang positibong pag-iisip. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagiging optimistic ay maaring makatulong na mapawi ang stress at makatulong na mabuhay ka ng mas mahaba. Gayun din, pwede itong makatulong sa iyo upang manalo din ng mga sweepstakes. Mahirap na makuha ang swerte at imposible na mapanatili ito kung mayroon kang negatibong saloobin tungkol dito. Kaya naman sabihin sa iyong sarili na ikaw ay swerte at pinagpalang tao. Huwag hahayaan na ang mga negativity na nakawi ng iyong swerte. Pangalawa, ipakita ang positive sa visualization. Ang visualization ay isang pamamaraan na kung saan mo inilarawan ang iyong sarili na nagawa ang isang nais mo, na tumutulong sa iyo na magawa ang mga hakbang upang maganap ang mga bagay na iyon. Halimbawa, isipin ang tungkol sa pagwagi ng isang premyo, yung tipong talagang nararamdaman mo na ang iyong sarili na nanalo sa isang pangarap na premyo, at gamitin ang visual ng imaheng iyon upang pagliyabi ng iyong swerte. Kapag nakikita mo ang iyong sarili sa pagiging maswerte, pagiging malakas at pagiging isang wagi, kung gano'n ay maaari kang mag-work back upang makita kung ano ang kailangan mong gawin upang gawing tunay ang imahe na iyon. Maaari mong gamitin ang discarding ito upang magkaroon ka ng magandang kapalaran sa maraming aspeto ng iyong buhay, tulad ng pagkuha ng isang mahusay na trabaho o paghahanap ng iyong susunod na pag-ibig. Pangatlo, affirmation. Pinatitibay ang pag-iisip na ikaw ay swerte. Kung napanood mo na ang pelikula na Evan Almighty, maaari mong napansin na ang karakter ni Evan dito ay nagsisimula tuwing umaga sa pamamagitan ng pagtingin niya sa salamin at sasabihin, "Ako ay matalino, matagumpay ako, masaya ako." Ito ay isang affirmation. Ang mga affirmation ay mga paraan ng pagtatanim ng mga buto ng tagumpay sa ating subconscious na tumutulong sa atin na mag-isip ng positibo at maging mas handa sa tagumpay. Tulad ng sinabi ni W. Clement Stone, anuman ang nasa isip ng tao ay maaring magbunga at paniwalaan at makakamit ito. Ang mga affirmation ay laging positibo sa unang tao at sa kasulukuyang panahon. Maaari mong isulat ang mga ito or ulitin ang mga ito sa iyong sarili ng maraming beses bawat araw. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng ilang mga mabubuting affirmation upang mapagbuti ang iyong swerte ay maaring sabihin na mas swerte ako, bukas ako para magtagumpay, o ako ay isang nagwagi. Pang-apat, gamitin ang mga Feng Shui tips para padaluyin ang swerte. Ang Feng Shui ay isang sinaunang sining ng Chino na idinisenyo upang magdala ng balanse, kalusugan at maging swerte sa mga taong nagsasanay nito. Ang ilan ay nagtatanggal sa Feng Shui bilang pamahiin, ngunit ang pag-apply ng mga prinsipyo ng sining na ito ay makatutulong sa iyo upang maging mas protektibo, mas positibo at hindi gaanong mabalisa. Halimbawa, ang isa sa mga prinsipyo ng Feng Shui na ang kalat ay may negatibong epekto sa iyong mga antas ng enerhiya. At ito naman ay totoo talaga. Ang isang magulo, hindi maayos na puwang ay mahihirapan kang hanapin kung ano ang kailangan mo at hindi ka makapag-iisip ng mabuti kung ano ba talaga ang kailangan mong gawin. Number 5. Lucky charms at mga rituals.
Maraming mga sweepers ang nagsasabi na nadadagdagan ang kanilang swerte sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang paboritong pares ng medyas o di kaya naman ay t-shirt habang pinapasok nila ang mga sweepstakes o sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng mga masaswerteng mga simbolo tulad ng 4-leaf clover, ladybugs or kahit na mga manika ng troll na malapit sa kanilang mga computer habang sila ay pumapasok. Gayunpaman, ang iba ay nagsasagawa ng ilang uri ng mga swerteng ritual bago simulan ang kanilang pang-araw-araw na mga sweepstakes or makikinig sa mga maswerteng musika. Maaari itong self-prophecy, ngunit kung ito ay gumagana, bakit hindi mo samantalahin? Number 6. Gumawa lagi ng mabuti sa kapwa. Ang karma ay isa sa mga prinsipyo ng pilosopiya ng Hindu. At maaaring ito ay i-summarize bilang kung ano ang ginawa mo, yun ang babalik sa iyo. Sa madaling salita, kung gumawa ka ng mabuti sa iba, mas maraming magagandang bagay ang mangyayari sa iyo at mas magiging mapalad ka. Ang bawat isa ay nangangailangan ng tulong at paghihikayat sa ilang mga punto. Ang pagtulong sa bawat isang nangangailangan ng tulong ang nagdaragdag ng swerte sa iyo. Kaya gumawa ng mabuti hanggat maaari. Gawin ang pagtulong ng bukal sa loob. Number 7. Magtrabahong mabuti para mas maging mapalad ka. Sabi ni Thomas Jefferson, ako ay isang mahusay na mananampalataya sa swerte. At nakikita ko ang aking sarili na the more I work harder ay mas marami akong nakukuha. So ang pagiging masipag sa trabaho ay isa sa sikreto sa pagtatagumpay ng tao. Sa pamamagitan ng pagiging mapagpasensya, tuloy-tuloy at pagkakaroon ng isang positibong ugali, makikita mo ang maraming mas maswerteng mga resulta sa iyong buhay. At ang pinakahuli sa lahat at pinakaimportante ang pagdarasal. Maraming mga tao ang bumabaling sa makapangyarihang Diyos upang matulungan silang madagdagan ang kanilang swerte. Ang ilan ay nagsasabi na isang panalangin bago sila magsimula sa kanilang mga gawain ay humiling sa Diyos na tulungan silang magtagumpay kung anuman ang kanilang kailangan or dapat gawin. Hilingin sa Diyos ang lakas at positibong ugali para mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay sa halip na humiling ng kaginhawaan. At yan po ang ating 8 pamamaraan na subok na ng panahon kung gusto mong maging mas maswerte or mas maging mapalad. Ang lahat ng pamamaraan na ito ay maaring maramdaman ng mga tao at maging mas mapalad. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay.